Bakit nga ba sobrang hirap makakuha ng work sa bansang Switzerland? Kung ikay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag rin kaligtang hampasin ang notification bell. Tamang na rin yung mga kaibigan, pag-uusapan natin dito yung rason kung bakit sobrang hirap makakuha ng work sa bansang ito. At the same time, ibigay ko rin sa inyo yung step-by-step na proseso paano ka naman maging successful sa iyong paghahanap ng work dito. Ano nga bang nangyayari sa application mo? Anong ginagawa ni potential employer? At anong mga prosesong pinagdadaanan nito bago mo ma-secure ang trabaho or di kinay bago ka ma-deny? Okay. At higit sa lahat, huwag tayo pong ma-scam. Marami pong mga scammers nag-offer ng work. Yan, papunta rito, huwag kayong magpaniwala dahil wala pong recruitment agency ang bansang ito sa labas ng bansa nila. Okay, so ibibigay ko dito muna yung mga requirements, paano ka maging successful dito. In later part, ay ibibigay ko ang step by step. Okay. Focus tayo po sa third country nationals. Definition of term tayo. Ang third country nationals ay mga bansa o mga taong hindi part ng European Union or EFTA. According to the State Secretariat for Migration or SEM, admission of third state nationals to the Swiss labor market is only granted if it is in the interest of the Switzerland and the Swiss economy as a whole. This means third country applicants must have a degree from a university or an institution or higher education, as well as number of years of professional work experience. Also, an equally qualified specialist can't found among the Swiss or EU EFTA workforce. Explain ko tong last part. Ang ibig sabihin nito, pag wala talaga silang makuha ng mga locals or galing sa EU or EFTA workforce, doon sa post na yon, doon sa vacancy na yon, ay saka lang nila ibibigay sa third country national. Okay. So, ito na yung step by step o proseso ng application mo. Number one, your prospective employer must submit an application for a work permit to the Employment Market Authority in the canton where the company is located. Ang ibig sabihin nito, kasi sa bansang ito, 26 cantons. Okay, nahahati sila sa 26 cantons. Example, Basel is a canton, Zurich is a canton, then Geneva is a canton. So halimbawa sa Basel ka, nag-apply, doon ang employer mo, doon ang company mo. So si prospective employer mo, isasubmit niya ang application mo para makakuha ng work permit. Kasi hindi ka naman pwede ito magtrabaho nang walang work permit. Okay. So anong naka-attach doon sa application mo? Ito yung mga documents na naka-attach. Kasama ang CV, proof of qualification such as education certificates and references in the original language, as well as certified translations if the documents are not in one of the Switzerland's official languages or English. Okay, apat po ang languages po rito, Deutsch or German, French, at saka Italian and Romanish. Okay. Also, the employer will have to prove that they have made attempts to recruit employees from the local as well as EU, EFTA workforce by advertising the vacancy in the regional employment office and within European Employment Services. Explain ko lang ito. Hindi ganun basta-basta, guys. Yung application mo, kailangan ilathala nila ito. Ayan. Doon sa Regional Employment Office and sa European Employment Services System. Papasok nila doon. Okay, ito ang vacancy. Okay. Bakit? Anong reason? Para yung mga locals muna ang unahin. Ganun naman di ba? Taga rito muna. Ngayon, kung wala talagang nag-apply doon o walang fit doon sa uh, requirements, saka lang ito pwede sa atin. As well as provide information on other job search efforts in Switzerland and the EU EFTA, all of which were unsuccessful in finding suitable candidates. Right.
The cantonal office will examine the application on the basis of the Foreign Nationals and Integration Act, which defines the requirements for obtaining visas and residence permits and make a preliminary decision. If the application is green-lighted at the cantonal level, it will then be forwarded to SEM for the final approval. Ang tanong, pwede ka na ba pumunta rito? Hindi pa. Okay. Provided that the permit quotas for non-EU EFTA nationals have not yet been exhausted for a given year, and that SEM approves your application, it will notify the employer and cantonal authorities accordingly. Okay. Balikan ko lang ha. Sakali walang nag-apply na locals. So mayroong chance, 'di ba, na ibibigay ito sa iyo na mula sa third country national, 'di ba? Hindi pa 'yon. Dahil titingnan pa rin nila yung quota for the year. Yung quota for this year, 2025, ay 8,500 para sa third country nationals po yan. Ngayon, kung sa tingin nila, hindi pa ito puno, yung position na yun, may chance mapupunta nga sa'yo. Alright. So, ano na mangyari ngayon mga kaibigan? Aalis ka na ba? Pupunta ka na ba dito? Hindi pa rin. That's because cantonal authorities still need to issue an electronic visa authorization to the Swiss embassy in your country. Once it is issued, you can collect it and book your ticket to Switzerland at that time. So, ang ganda. So, yun ang pag natapos ang proseso na yun, doon mo na masasabi na eto na, makapag-work ka na sa bansa mo ito. Alright mga kaibigan, harinawa, nakapagbigay sa inyo ng kaliwanawagan. Kung hindi man, malinaw pa sa inyo, comment down below. Tanungin nyo lang ang channel na to. Gagawa ko ng paraan para ma-supply sa inyo yung tamang proseso, tamang kaalaman, para lang maiwasan nyo na maloko. Mga kaibigan, huwag kaligtaang isubscribe ang aking channel. Siyempre, di ba? At saka hampasin ang notification bell. Importante po yon para updated kayo sa mga upcoming videos na ating ilalabas sa channel na ito. Ang ating source material, ang ating gamit ngayon ay mula sa panulat ni Helena Bachmann. Siya po ay mula sa thelocal.ch. Ang kanilang site po ay nagbibigay ng information po tungkol po sa economy, tungkol po sa employment, any update about sa bansang ito. Kaya legit po ang ating information para doon sa mga taong tinatanong kung saan nagmumula ang aking ibinabatong mga information. Siyempre, kukuha tayo sa mga information site na kung saan ito ay mismo dito. Okay. Ang kanilang site po, thelocal.ch po, bago ka po makapasok sa kanilang site, kailangan mo magbayad ng membership fee. So, nagbayad po tayo para dito, para lang ma-access natin ang legit information tungkol po sa kalakaran ng bansang ito. Minsan, nilink ko na ito, pero pag inopen nyo ito, itong link na ito ng kanila pong site ay nakalagay, kailangan nyo magpa-member muna. So, kung willing po kayo makakuha ng information sa bansang ito, anytime, ay i-click nyo yung link nila pagkatapos mag-sign up. Pero you need to pay. May kamahalan po sa pera. Good luck sa inyong paghahanap ng work. Okay, so, ciao!